So tayo po ay nasa pag-aaral, patuloy pag-aaral dito po sa Jesus is Greater. So we are on the 6 weeks. So 6 na linggo na natin pinag-aaralan po itong Jesus is Greater. And this study is very, very loaded. No? When it comes pagdating po sa theological and doctrinal ideas na binibigay po ng Panginoon sa atin. At napakahalaga nito upang maintindihan po natin ang ating pong tinatawag na pananampalataya, no? Ubang higit tayo lumalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Now, ating pong pag-aaralan ngayon ay natapos po tayo ng chapter 3, ngayon po dito po tayo sa chapter 4, verse 1 to 13. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible dyan o mga e-book o mga e-Bible, buksan niyo po at babasahin ko po sa Tagalog dito sa Magandang Balita Biblia. Okay? At ating pong itong pagsama-samahang pag-aaralan. So minsan pa bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po tumayo. Ayan. At ating pong babasahin ito at inyo na lang pong subaybayan. Sabi ng Hebrews 4, 1 to 13, sa Magandang Balita Biblia, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahan, sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din nila o din natin ang magandang balita, ngunit di nila pinakinggan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila tinanggap ng may pananampalataya. At tayo mga sumasampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako at ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking sinumpa, hindi sila makapasok sa lupain ng kapahingahang aking pinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang gagawin mula ng likhain ang salibutan. Sapagkat sinabi sa isang bahagi na kasulatan sa ganito tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. In verse 6, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupang iyon ng kapahingahan. Kaya't muling itinakda o nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag na ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos sa kapahingahan, hindi na sana ipinangako ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Verse 9, kung paano nakapagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. In verse 10, sapagkat ang sino mang makakapasok o makapasok sa lupain ng kapahingahan, pinangako ng Diyos ay makakapagpahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin natin makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. And verse 12, ang salita ng Diyos ay mabuhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na nagkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa kaibaturan o kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. And verse 13, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanyang tayo magsusulit ang ating mga sarili. Let's come to the Lord again. Lord, we thank you, we praise you, and we humbly come before you, Lord, upang kami ay masumpungan mo, Panginoon, na maging karapat-dapat, lalo higit sa aming pag-aaral sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Lord, na higit na maintindihan, maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Lord, we pray na as we continue on study dito sa Hebrews, ay patuloy mong sangkapan kami ng iyong karunungan. Kulang, Panginoon, ang aming kaalaman. Subalit hinihingi po namin sa tulong ng Banal na Espiritu, mangusap ka po sa amin. Buksan mo ang aming puso. Turuan niyo po kami, Panginoon, at gamitin niyo po ang iyong abang lingkod upang maipahayag ang iyong salita na maayos, tapat,
at makatuwiran. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Upo na po tayo lahat. Salamat po. Now again, para mabilis tayo, no? The theme of Hebrews is Jesus is supreme and what He offers is sufficient. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Is sufficient. So, si Jesus daw ay higit sa lahat o pinaka-higit sa lahat. Ano ho? So, anuman ang kanyang i-offer, i-alay, i-alok, ay sapat. So, ibig sabihin, mga kapatid, dito sa ating pag-aaral, makita po natin sa Book of Hebrews, no? Although maraming binanggit po ng mga personalities, but ang pinaka-star dito, o yung pinaka-highlight, o yung tinatawag na pinaka-main character ay ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. Amen? So, yun po yun. Ano ho? Now, ang Book of Hebrews po ay makita po natin, ito ay sinulat po sa mga mananampalataya ng mga Hudyo o mga Hebrews na nagkakaroon din at mayroon ding mga battle pagdating po sa kanilang theological belief o yung mga idea. So mayroong mga pressure from mga Judaism o yung mga legalismo, mga legalist, no, na bumalik kayo dito. Ito yung totoong pananampalataya. And then, ito naman sila naman na ito yung mga tinuro mula dito sa ating mga apostol like Paul at iba pa na ito yung mga dapat na panindigan at dapat na sampalatayanan. Ano? Now, ang author po ay hindi nga nabanggit, nevertheless, is inspired by the Lord. No? So, nung sinulat po ito, dumadaan sila sa isang pagsubok o mga discouragement. Ano? And isa pa sa pinaka buod ng aklat ng Hebrews is to warn, para paalalahanan, para i-remind ang mga Christians na ito yung tunay at totoong pananampalataya na dapat yung ipamuhay. Ayan. At huwag na kayong bumalik sa dating kinaugaliang pananampalataya. So yun po yung pinakabuod na yun. So the same thing din, the same truth sa ating mga buhay po mga kapatid. Ito mga aspeto ng pagtuturo o pag-aaral po natin sa Hebrews is in-encourage din tayo na ating panindigan, na tayo ay manatili doon sa faith na ating tinanggap, na ating narinig mula sa salita ng Diyos. Amen? So wala nang iba. Wala nang iba. Ultimately, ang salita ng Diyos ang ating sinasampalatayanan, ang ating tinitingnan, ang ating reference ika nga. No, para tayo ay makapamuhay ng tama at ng maayos. So magpatuloy, tumingin kay Kristo, magpatuloy sa pananampalataya, even in the midst of persecution, katulad ng mga Hebrews, magpatuloy sa pananampalataya ngayon. Okay? So, isa pa din po, para ma-review lang tayo, itong Book of Hebrews, again, it talks about the supremacy of Christ, yung superiority of Christ sa mga una na pag-aaralan natin. Okay? So, ibig sabihin that Christ is better and superior sa mga Old Testament, lalo na sa mga Old Testament saints. Okay? O binanggit po natin, nung pinag-aralan po natin nakaraan, na binanggit po yung better 11 times, 11 times, and yung superior 4 times, and greater 7 times. So lahat yan, it pertains sa ating Panginoong Jesus. Okay? So in reference, lahat yan naka-reference sa ating Panginoong Jesus at hindi kahit kanino mga Bible character. Okay? So in other words, sinasabi ng Hebrews that Jesus is better, Jesus is superior, and Jesus is supreme. In different things, in different people, wala nang iba. Yan. So yun po yan, mga kapatid. At isa pa din, ating pong pinag-aralan na higit siya sa mga propeta. Amen? So pagka magkaroon lang tayo ng tinatawag na review, higit siya sa mga prophets. Sa chapter 1, pinag-aralan po natin sa discuss si Pastor Job. And chapter 2, higit pa rin siya sa mga angels. We don't worship angels. Angels are good, pero we don't elevate angels. No? Ang angels ay ginagamit ng Panginoon to serve Him. No? Ang mga anghel ay isang
instrumento ng Panginoon, although 300 times binanggit ang angels sa Bible. So, naniniwala tayo sa angels. Amen? Okay? Minsan, yan ay instrumento ng Diyos, no? But hindi yan dapat i-worship o elevate. Hindi tayo nagpe-pray sa angels. Diba? Minsan nagpapangalan tayo, angel. Yan, sa mga anak natin, sa mga kasama natin. Yung katabi mo, parang anghel yan. Yan, mga ganyan. So, minsan ganun lang, pero hanggang doon lang. Tapos, hindi lang din yon, Moses and to others, people. So, chapter 3, last week po, ay tinapos si Pastor Mac yung wilderness wandering na topic po na about doon sa kay Moses and Aaron. Alright? So, again, those things, these people, o these characters, ay walang kahigitan sa ating Panginoon Jesus. Amen? So, Jesus is greater. Siya ay higit na dakila kaysa mga ito. Amen? So, last week po, ay, tulad na sinabi ko, ibinigay ni Pastor Mac yung detalye. And it begins to emphasize the idea of rest of the people of God. The idea of rest of the people of God. Kaya doon sa huling bahagi na kanyang points ni Pastor Mac na magkaroon ng matatag na pananampalataya sapagkat dito binabase ang kaligtasan. Yung faith, yung genuine faith, dapat meron ang isang tao, isang mananampalataya. Natandaan niyo po yan? Okay? Now, mga kapatid, so, kaya nga, dito sa verse 18 and 19, sa chapter 3, babalikan po natin, sabi dito, at sino ang tinutukoy niya na kanyang mga isinumpa? Hindi sila makakapasok sa makakapahinga at makapahinga sa piling ko, hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam natin, hindi sila makapasok sa lupang pinangako. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananalig sa Diyos. So, it talk about, again, yung pananampalataya, na tinuturo ng Hebrew sa atin. It's not about yung works, although nilabas sila ng Diyos, Diyos pa rin ang gumawa. It's by the grace of God ang naglabas sa mga Hebrew na ito, o ito mga Israel na ito, pero andun pa rin yung pagkakataon na hindi sila sumampalataya. Napahamak ang mga Hebrew, hindi dahil ginawa ng Diyos o pinarusahan ng Diyos. Napahamak sila because it's their choice. Pinili nila. At ganoon din sa atin. Okay? Mapaparusahan ng isang tao, hindi dahil ginusto ng Diyos sa paparusahan, kundi pinili ng tao na siya ay maparusahan sapagkat hindi niya tinatanggap ang mabuting balita at wala yung pananampalataya. Naintindihan po? Amen. Alright. So, dito, ang in-emphasize po ng author that how Jesus promised us yung rest na ito. Diba? Yung promised land po is tinatawag po na lesser rest. Yan. Promised land is lesser rest. So, makikita po natin yan, yung tinatawag na kapahingahan. At inireveal po ng author yung susi para makapahinga ang tao, ang sino man, ay sa pamagitan ng relationship sa Diyos, o yung pananampalataya sa ating Panginoon. Now, kapag sinabi po nating faith o pananampalataya, ito yung isang pinakasusi. Sabi ng Bible, we are justified by faith and we are saved by faith. At ito yung napaka-importante, mga kapatid, ng sangkap ng ating kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil dinala ka rito, kumakanta ka rito, naupo ka, nakikijoin ka sa fellowship, at sasabihin mo, pumapasok sa simbahan, then you are safe. No. Ang kaligtasan is a personal relationship with Jesus. Amen? Hindi yan yung corporate bunga ng ating pong kaligtasan yan. Pero personal relationship
sa ating Panginoon. Now, kapag sinabi po nating faith, marami ang tao na nag-aakala ng kahulugan nito, yung tinatawag na intellectual agreement. Okay? Pag sinabi pong intellectual agreement, ito yung sinasangkapan ng mga doctrinal idea. Okay? Halimbawa, naniniwala ka sa isang bagay na totoo, nakita mo kasi sa isipan, na kahit hindi idikdik ng tao na paniwalaan mo ito. Pero alam mo, nandyan, kahit hindi nila idikdik. Halimbawa, may SM Molino dyan. Naniniwala po ba kayo may SM Molino dyan? Yes, tama. So doon wala tayong debate, walang argumento na tayo ay hindi maniniwala na walang SM Molino o mayroong SM Molino dyan. Okay? So, ang faith po ay higit pa doon. Ang sinasabi po pagdating po sa biblical idea of faith. No? Now, ang biblical idea of faith, sa katunayan, don't get me wrong, ay meron talagang kasamang intellectual agreement. Ibig sabihin, higit yung biblical idea of agreement ay sinasangkapat pa ng higit na pagtitiwala, ng higit na paglalagak mo ng sarili, no? Especially when talk about yung salvation, yung tinatawag na salvific faith, no? Yung mga terminology, yung mga salvific faith, na you put your trust to the one, sino? Ang ating Panginoong Hesus, and then nagkaroon ka ngayon ng kaligtasan. Okay? Para maintindihan po natin. Now, meron pong tatlong aspeto ng pananampalataya. 3 aspects of faith. Okay? At ito po ay nasulat sa Latin and sa Hebrew. Papaliwanag ko po sa inyo ng konti. No? Ito ay na-research ko din sa isang pastor at sa isang author ng aklat. No? Ang unang-unang aspect of faith is notitia. Sabihin po natin, notitia. Ano na kung tamang pronunciation pero notitia or knowledge. Sa English po yan, knowledge. No. Notitia or knowledge, it just means awareness of a fact. Ibig sabihin, aware of the fact, having the basic facts and information about Jesus Christ and the Gospels of message. Okay? Parang ibig sabihin nito, meron kang kaalaman, meron kang tinatawag na kamalayan doon sa isang bagay partikular kay Jesus sa ating Panginoon. Kilala niya si Jesus, ayan, no? Kilala niya ang Panginoong Jesus, pero wala talaga yung tinatawag na yung sabihin nating full trust sa ating Panginoon. Example, halimbawa, si Judas. Judas has notitia, has knowledge. Kilala niya si Jesus, tama? Actually, kasama siya sa 12 disciples. Naghudas nga. Ayan, naghudas nga. So, he was aware that Jesus claimed to be Lord. Kiniklaim niya siya ang Panginoon. Pero ito, he did not trust Jesus Christ as Lord. In fact, pinagkanulo siya, tumakas pa nga siya. Hindi siya bumalik. Katulad ni Pedro na may repentance, si Judas, nag-remorse lang. No, para bang nag-murmurin lang, parang ganon. Pero hindi siya talaga bumalik sa Panginoon. So meron siyang notisya, meron siyang knowledge about Jesus Christ, pero hindi talaga fully surrendered yung buhay niya sa Panginoon. Now, the next aspects of faith is assensus or agreement. Assensus. Okay? So, yung assensus po, aware with the fact. Agree. Kanina aware, ito naman agree with the fact. So, hindi lang niya kilala si Jesus, pero sinasang-ayunan niya rin si Jesus. Okay? Agreeing in your mind that the information is true and correct. Parang ganito. Kilala ko si Jesus, kilala ko din siya na makapangyarihan, kilala ko din siya na siya ang tagapagligtas, and accept the teachings about Christ and the real fact, not just story. Hindi lang para bang
para bang kwento. Totoo talagang kwento. Ika nga, okay, another example na meron pong asensos, ang mga demonyo. Ang demonyo. Okay? Bakit? Ang sabi ng James, ang mga demonyo ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Nanginginig pa. So, they are aware of Jesus, claim to be Lord, they agree that Jesus is Lord, pero ayaw nila talaga kay Jesus. Ayaw nila i-surrender yung buhay nila kay Jesus kasi mga demonyo eh. So, pero kilala nila, nanginginig pa nga eh. So, yun yung po yung asensus. Now, the last aspect of faith o yung salvific faith is fiducia. Fiducia or yung trust. Now, ang fiducia po is when you placing your whole heart, will, and personal reliance on Christ for salvation. Ito kakaiba. Ito sakop niya lahat. Unless you have this faith, you do not have a saving faith. Pag wala kang fiducia o trust, wala yung tinatawag na genuine faith. Ayan. Now, example na meron pong fiducia is, again, Peter and other disciples. So, si Peter po, alam niya na siya ang Panginoon, meron siyang notisya, agree that He is the Lord or He is the Lord and Savior, so a census o agreement, and ito pa maganda, follow Him until His death. Ayan. No. Kilala natin si Pedro, paano siya namatay, yung martir na ito, na meron siyang tinatawag na knowledge, meron siyang agreement, and meron siyang trust. So ito yung pagkakaiba ng faith na meron. So ibig sabihin mga kapatid, minsan may mga tao na kilala nila, meron silang knowledge about Jesus. Okay? Kilala na si Jesus na pinako sa krus, 3 days. After 3 days, nabuhay. Ayan. They have knowledge. They have notisya. And meron din silang a census about Jesus. Ibig sabihin, agree sila na siya yung Savior, pero hindi naman talaga totoong isinusuko at ayaw nilang tanggihan. O tinanggihan nila si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. As the Lordship o as the Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, ang buhay natin, ang pagsuko, pag sinabi mo ikaw ay isang mananampalataya, alright? So, meron kang tinatawag na knowledge, meron kang agreement, at meron kang full trust sa ating Panginoon. Amen po? Okay? So, dito ma-define or parang ma-assess natin isang tao, meron ka bang pananampalataya sa Panginoon Jesus? Yes. Makita mo kung siya ay sumusunod sa ating Panginoon. Kung siya ba talaga ay follower ni Christ, and then they have these 3 aspects of faith, mga kapatid. And that will happen, and that was happened doon sa mga Israelita. Niligtas sila ng Panginoon, kilala nila ang Diyos, pero yung iba, ni-reject ang good news, ang panawagan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, madalas sinasabi po sa ating paaralin, pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag magmatigas ang iyong mga puso. Sabi ng Psalms 95. At iyon nangyari sa mga taga-Israel. Nagmatigas ang kanilang puso. So napahamak sila, hindi dahil ginusto ng Diyos, but because of their, yung katigasan ng kanilang puso at ng kanilang mga ulo. Kaya nga mga kapatid, ito nga yung madalas na binabanggit dito sa aklat ng Hebrew, sa ating pag-aaral. Hindi yung mga ceremonial, hindi ang mga mabuting gawa, hindi ang mga bagay ang magbubusod ng kaligtasan ng tao, kundi yung pananampalataya kay Jesus. And that is faith. Amen po? So kaya nga mahalaga yung saving faith. Mahalaga itong salvific faith na meron tayong narinig na mabuting balita. And that is when you put your trust
yung surrender your life ultimately sa ating Panginoong Hesus at doon magsisimula yung tinatawag na kaligtasan o yung kapahingahan at doon lang maranasan yung tunay na rest na meron tayo sa ating Panginoon because Jesus is greater. Amen? At yun po ang title natin sa umagang ito, Jesus is greater, enter His rest. Basahin po nga natin. Huwag niyong babaliktarin, ito muna binasa tapos ito. Ito muna, ulit. 1, 2, 3 and go. Jesus is greater, enter His rest. Yeah, thank you po. Praise God. Salamat po. Okay. Now sa ating aralin, para mabilis po tayo, ay ipagpapatuloy po natin yung about rest na tinalakay ni Pastor Max sa last part na kanyang sermon point, na makita po natin yung pagbibigay niya ng emphasis about this promised rest o yung tinatawag na greater rest. Merong tinatawag na lesser rest at greater rest. Titingnan natin ano yung lesser rest at yung greater rest. Okay. Now, para may overview lang tayo, okay, about rest. No, puro rest. Kaya diyan lang kayo, rest lang kayo and then the Lord will do the rest. Wag lang kayo mag-eternal rest. So, baka kasi yun or rest in peace. Joke lang. Sabi dito sa ating pag-aaralan, God's Sabbath rest. So, meron 5 pagkakataon na binanggit po yung rest. God's Sabbath rest in Genesis 2. Diba? Yung creation number 4. Hindi ako nagkakamali. Commandment number 4. Di pala. Commandment number 4. And then, tapos Canaan rest, the rest of Israel after wandering for 40 years, the believer's present salvation rest in Christ. Wow, ito yung maganda. Although maganda naman tayo, the overcomer's present rest of victory and the future eternal rest in heaven. Amen? So, gusto niyo ito, pag-aralan na lang natin. Parang St. Peter ang dating, Alright, so, now, the whole idea of chapter 4, verse 1 to 13 is, sabi dito, dahil si Jesus ang higit na dakila, makakapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nagpapatuloy sa pagsunod at pagpapasakop sa kanyang makapangyarihang salita. Picturean niyo po. Ito yung idea natin ngayong umaga. Ito yung pinakabuod. Actually, itong mensahe ito na yun Now, bibigay lang po natin para naman mahimay-himay natin kahit papano yung salita ng Panginoon. So ito yung whole idea ng pag-aaralan natin sa umagang ito. Now, merong 3 exhortations sa chapter na ito at katotohanan na makita po tayo dito sa tinatawag na life rest na sinasabi ng ating Panginoon o yung kapahingahan. Katulad na inawit natin kanina, grabe, lumuluha ako. Lord, salamat sa yung kapahingahang ibinigay sa akin. Kanina po talaga. So, ito yung sasagutin natin. Ano ang mga katotohanan tungkol sa rest na ibinibigay ng Panginoon? At pangalawang tanong, paano tayo dapat tumugon sa kapahingahang ipinagkaloob ng Diyos? So titingnan natin yung truth and then yung application o response natin. Yung katotohanan, yung truth ng kapahingahang binigay ng ating Panginoon o binibigay ni Jesus at paano tayo makakatugon dito sa kapahingahang inaalok ng ating Panginoong Jesus. Number 1, so the promise of God rest. Ito yung pangako ng Diyos na kapahingahan. Okay? Now, sabi ng verse 1, kaya nga, habang nananatili yung pangako ng ating Panginoon, sabi doon, still stand, nananatili yung pangako ng Panginoon, mag-ingat kayo, baka mayroong hindi makatanggap ng kapahingahang ito. So, sabi doon, that let us be careful. Ayan, let us be careful. So, again, sabi ko sa inyo po, itong Hebrews, marami mga warnings, marami mga paalala, marami mga binibigay na warning po sa mga mananampalataya. Let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. So, mag-ingat. Alam niyo po, pag narinig niyo po, o nakita niyo po yung silatang therefore, sa Tagalog, kaya nga. Sa mga Tagalog Bible niyo, kaya nga. Therefore, ibig sabihin, yung unang salita, yung unang sinabi niya in chapter 3, dito niya ngayon binibigyan ng conclusion o application o tinatawag na hamon. Pag sinabing kaya nga, di ba? Pag sinabing kaya nga, magbago ka na.
Bakit? Kasi meron kayong mga argumento, meron kayong mga usapan na, patungkol sa kanyang behavior. Okay? Now, nung sinabi po ng author, kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos. Now, ito'y naglalaman ng mga encouragements. No, hindi discouragement. No, naglalaman ng mga encouragements. Ito ay tinatawag na dapat makita yung tinatawag na ugnayan natin sa ating Panginoon that our salvation by faith alone ang siya lamang tinatawag na susi o tawag dito yung proof para makapasok doon sa kapahingahan ng ating Panginoong Hesus. At hindi yung mga ritual, again, alam niyo po, itong kausap nila yung mga Hebrews, no, di ba? So, sila ay may mga struggle, sila ay meron tinatawag na parang labanan sa kanilang pananampalataya. Pupunta ba ako dito? Dito ba ako? O doon na ako sa tinuturo? Ayan. So, yun yung, tingnan niyo po yung setting. So, yung ilagay po natin sarili. No? Sasang-iyon ako ba o hindi? So, pupunta ba ako dito sa gospel o doon sa legalismo? So, yun po yung mga naglalaban sa puso at sa isipan ng mga Hebrew na ito. Now, ano ba itong rest na tinutukoy? Now, pag sinabing rest, huwag natin isipin na ito yung rest day. Now, pag ba kayo nagre-rest day, yung mga tinatawag po na nasa corporate o sa mga nagtatrabaho, pag sinabi po bang rest day, talagang nakakapag-rest kayo sa bahay? Tambak yung labahin. Di ba? Sabi ni Sister Kinses, hindi nga naman. Di ba? Rest day ko bukas. Maglalaba ako. Maglilinis ako ng bahay. So, ang rest day, hindi, makita natin yung idea ng earthly rest day, ang dami, no? Pangalawa, ay hindi yung ikaw ay naghihiga or natutulog maghapon. Well, technically, rest talaga yon. Pastor Job, na-experience mo yun, no? Diba? Lalo na't ang dami, exhausted ka sa trabaho mo, kailangan mo talaga ng rest. I-off mo yung telepono mo, walang tatawag. Patay. Kahit sino. May narinig ako, nag-rest day, pero naka-on yung telepono. Ano ba nangyari dito? Paano ba gagawin to? Rest day ba yun? Hindi, no? So, ang isa pa, huwag natin isipin na ang rest day ay nagbabakasyon. Nagbabakasyon lang. Kasi, siyempre, magta-travel ka noon, lalo na magka-camping ka, ang dami mong gagawin. No? Pag uwi mo, pagod na pagod ka kasi nag-rest day ka sa camping. Buti pa hindi ako pag-rest day. Di ba? Kasi inggitin pa ng mga kasamahan mo, inggitin mo pa sila, di ba? Huwag puro trabaho. Magsiklib ka lang din. Ganun. Tapos, hindi lang din ang rest day, ay pumupunta sa church para matulog. Hindi po kayo yun. Nasa ibang church yun. Kundi, ang rest na tinatawag po dito, ultimately, yung rest na sinasabi ng writer ng Hebrews, it's speaking of yung masumpungan natin yung ating personal na kaugnayan o yung relationship with Jesus. Yun po yun. Ultimately, yun sinasabi po rito. Okay? At hindi lang yon, ito'y tumutukoy na masusumpungan lamang yung completeness of rest is kung isusurrender mo ang buhay mo kay Jesus dahil siya nag-i-invite sa atin na lumapit tayo sa Kanya. So, ang rest, ultimately, dito sa Hebrews, na ating pag-aaralan, it's about surrendering your life fully sa ating Panginoon. At sabi diyan, no, His rest still stands. Ibig sabihin, nananatili yung imbitasyon ng ating Panginoon kahit sa panahon natin ngayon. Amen? So, kaya nga, sabi ng Bible again, huwag matigas ang inyong ulo, ang inyong puso kapag narinig nyo ang tawag na ating Panginoon. Okay? Maraming tao naghahanap ng kapahingahan, pagod na ako. Ayoko na sa buhay na ito.
Oo, ang dami kong nakausap. Marami tayong kilalang ganyan. Na ang solusyon ay hindi ayon doon sa magandang desisyon. Pero kung magkakaroon ka ng desisyon to give this burden to the Lord, yung rest na yon ay talagang ibibigay ng ating Panginoon. Subukan mo ang Panginoon. Kaya nga, His rest still stands, nananatili. At ito nga, hindi pa huli. No? God promised rest to the people of Israel. Ito yung pangako ng Panginoon. No? Yung rest na yon tinatawag na lesser rest. Pumunta kayo sa promised land, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero ito, they failed to enter that rest dahil nga sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang disobedience, at sa kanilang mga unbelief. Iyon ang nagdahilan, kaya nag-fail sila. Yun ang dahilan, mga kapatid. So, they have noticia, yung pinag-aralan natin kanina, they have noticia, they have a census, but they do not have this tinatawag na fiducia, o yung tinatawag na full trust sa ating Panginoon. Kilala lang nila ang Diyos, narinig nila ang Diyos, alam nila na may Diyos, pero hindi talaga sila nag-surrender ng buhay sa Diyos. Sabi pa dito, for we also have the gospel preached to us. So narinig din natin yung mabuting balita. Yung narinig natin mabuting balita, narinig din ng mga Israelita nito. Just as they did. Yan. But the message they heard was no value. Parang, wala lang yan. Sabi ng mga Hebrew, wala lang yung message na yan. Because, sabi doon, those who heard did not combine with faith. Ayun. So mga kapatid, the fact na merong Diyos, the fact na pinapakita ng Diyos yung ginagawa sa kanila, but hindi nila sinangkapan, sabi doon, ng pananampalataya. No? Hindi nila tinanggap na merong pananampalataya. So, napaka-importante. Again, maaaring sa pressure, maaaring sa mga kabigatan na meron sila. Okay? Nung sinulat po ito ng Hebrew, para sa mga hearers, no? So, God had promised yung rest of victory, pero nag-failed sila. Okay? At ito din yung ina-address niya nung sinulat ng Hebrew to, maging maingat kayo. Baka ang iba sa inyo, hindi talaga kasama doon sa tinatawag na greater rest. Lesser rest, or parang rest lang, kasama sila sa church. So they belong to the fellowship, no? Naranasan nila yung blessing, pero hindi naman talaga sila doon sa tinatawag na greater rest, no? Binigay ng Diyos yung mabuting balita, yung good news, katulad na ibinigay sa mga mananampalataya, tinanggap ng tunay na mananampalataya, but they would not apply it sa kanilang mga buhay. Hindi nila in-apply sa kanilang buhay. Again, kita po natin, yung importansya ng mabuting balita na dapat mapakinggan ng tao para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? So, nangako ang Diyos ng rest sa kanyang mga anak ngayon, yung kapayapaan na inaalok ng Diyos is the same happen, no, sa mga mananampalataya na inaalok din po sa atin, mga kapatid, yung kapahingahan na nais ng Panginoon. Okay? So, kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, kapahingahan sa gitna ng mga suliranin, no, ay may tagumpay at haharapin ang pagsubok, no, kahit na may mga problema, kahit na may mga imposible, ay malalampasan because nasa pangangalaga tayo ng ating Panginoon. And the promise still remains, still stands, mga kapatid. Kaya sa atin po, no, may mga kapaguran, pagod ka na ba? Nahihirapan ka na? No? Yung hopelessness, Lord, bibigyan niyo ba yung kagalingan ng karamdamang ito? Kailan ba maayos yung relationship namin mag-asawa? Kung meron man, kailan ba maayos yung relationship namin na aming mga anak o sa aming mga mahal sa buhay? Huwag mawala ng pag-asa because merong inalok ang ating Panginoon. No?
siya ay maamo at inaanyahan tayo na magkaroon ng tinatawag na complete rest sa ating Panginoon. At tayo bilang mananampalataya, we have this complete rest, yung relationship natin sa Panginoon. But yung tinatawag lesser rest, no, it's applicable, no, patuloy na iniimbita ng ating Panginoon dahil ang isang tao walang personal na relationship sa Panginoon ay restless. Ayan. No. But praise God, tayo ay kakaiba doon. Amen? Kahit na mayroong mga pagsubok o may mga suliranin sa ating buhay, nakakaya po natin because we have Jesus. Amen? At ito nga sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at ibibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin o pagpapahinga ko. Pasanin nyo ang aking pamatok. Ayan. At mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasumpong kayo ng kapahingahan. Rest. Ayan. Para sa inyong mga kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at mag-aang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Tingnan niyo mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos na kapag tayo'y nag-surrender ng buhay sa Panginoon, wala na tayong pasanin. Tama? Tingnan niyo yung asawa niyo. Misan, pogi yan, misan maganda. Hindi, misan pasanin yung mga problema natin. Kaya nga sabi dito, mag-aang ang aking pasanin, ibibigay ko sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya problem-free ang Christianity. It's actually is pribileyo na ating pong maipamuhay ang pangako ng ating Panginoon, ang kanyang invitation sa atin, okay? Yung kanyang mga binibigay sa atin, and when we carry this burden, no, sabi ng Panginoon, the road is so much better and easier, no, para dalhin doon sa ating journey ng ating pananampalataya. Mas madali kumpara sa hindi ka mananampalataya. Diba? Walang sukuan, laban lang. Kasi ang Panginoon ang kasama natin. Alam niyo po yung pamatok? No, yung pamatok. Sa term nila, mga agricultural tools yan eh. Tama ako. Lola Ampin, tatanungin uli kayo. Sumagot na kayo ngayon. Yung pamatok, ano ba tawag doon sa atin? Yugo. Ayan, yugo. Yugo, okay. Ang yugo po ay pinapatong sa batok ng hayop o kalabaw. Okay? Now, sa pamagitan ng ng bagay na ito, napapagaang at komportable yung humihila ng hayop. Na hindi siya nagrereklamo. Although kalabaw, hindi talaga reklamo yan. Hinihila niya, pero napapagaang. Naramdaman ng mga magsasaka na napapagaang. Kahit na mabigat. Ilan ang sakay noon, naalala ko, sumasakay pa kami sa kangga, yung tinatawag na sakay na ilan pa kami daw? 6, mga bata kami, hihilahin ng kalabaw, lakas sa kalabaw. Umaahon pa kami dyan sa ilog, sa mga ganyan. Kaya-kaya ng kalabaw yan. Ang lakas, kasi nagbibigay ng gaang yung kanyang pamatok o yung yugo. Kasi kung yung barely yung lubid, delikado yon, baka magkasugat. So ganoon sinasabi po ng idea ng pamatok. Magaan pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at masusumpungan niyo ang kapahingahan para sa iyong kaluluwa. In other words, mga kapatid, habang tayo ay nasa journey ng ating pananampalataya, pinapasan natin yung pamatok na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa bawat isa sa atin, subalit ito'y magaan sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng completeness of rest. Because we have Jesus. Amen po? Meron tayo ng ating Panginoon. Okay? So, may mga lesser rest na maranasan tayo. Pero kung hindi talaga isinuko ang buhay sa Panginoon, hindi mo maintindihan yung rest na yon. Ang lahat ng araw, sasabihin mo, malas. Puro pagsubok. Pati nga yung ulan, sasabihin mo, malas na ulan yan. No, ako may nirebuke ako, yung ulan, kino-curse niya. Okay? Sabi ko, kung walang ulan, magugutom tayo. So, mga kapatid, titingnan po natin, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay at ganap ay mabuti, ay galing sa Panginoon. It's come from the Lord. So, many people
know the gospel but not totally surrender or trusted Christ personally. So they have notisya, they have a census, pero wala silang fiducia. So tayo, meron nun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And pangalawa, the provisions of God's rest. Ano ba yung paglalaan o nilalaan ng Diyos dito sa kanya kapahingahan? Sabi ng verse 3, now, tayong mga mananampalataya ay tumanggap ng kapahingahan. Yung enter the rest just as God has said. No? Sabi ng Panginoon, I declared that, sabi doon, on oath of my anger, they shall never enter my rest, and yet His work has been finished since the creation of the world. Sabi, hindi ko, sa galit ko, sinusumpa ko na hindi sila makakapasok sa kapahingahang ipinangako ko. Ayan, sabi doon, sinabi niya nito na kahit tapos na yung kanyang tinatawag na gagawin mula sa likhain sa libutan. Now, sinabi ng ating author dito na mapasin natin dito sa illustration na binabanggit niya. Again, he is going back again doon sa tinatawag na Old Testament history o illustration na ito ng panahon na naglalakbay ang mga Hebrews sa wilderness. O yung tinatawag po yan na wilderness wandering. Okay? Ilang araw dapat lalakarin ng mga Hebrews ang Promised Land? Tandaan niyo po, 15 days. 15 days yan. Lalakarin. Pero umabot na ang ilang araw. O ilang taon? 40 years. 40 years. No. So, gumamit siya ng illustration, itong isang history na ito, para i-picture niya o ihayag niya, illustrate niya yung pangangailangan ng makasumpong ng tunay na kapahinga, yung tinatawag na lesser rest. At dito tumutukoy sa mga naunang na-experience nila about this lesser rest. Although sila ay talagang, hindi naman talaga nakapasok. Ang nakapasok lang yung mga younger generation. No? Kahit nga si Moses, no, bakit hindi siya nakapasok? Sumablay din siya. Sabi ng Panginoon, tampalin mo yung paluin mo yung bato para magkaroon ng tubig. Ay, kausapin niya yung bato para magkaroon ng tubig. Diba? Tinoyo. Toyo Hinampas niya ngayon. Kaya huwag kayo totoyoin at masakit talaga pag may toyo. Okay? So, hinampas niya, nagkaroon ng tubig nga, pero nabigo niya ang Panginoon. And Moses also has not come to the promised land doon sa tinatawag na rest na yon o isa tinatawag na kapahingahan na yon because of this kanyang behavior na yon, mga kapatid. So, at verse 4, sabi diyan, they shall never enter my rest. And verse 4, for someone or somewhere he has spoken about the seventh day in these words, and on the seventh day, God rested from His work. Now, binigay niya po yung tinatawag na unang illustration about lesser rest. Now, he come to this another example or illustration of rest, which is yung tinatawag na seventh o yung tinatawag Sabbath day rest. Okay? Seventh day. O sabi doon, seventh day. Okay? Now, makita po natin, itong binanggit po ng author about dito sa seventh day, God rested from His work. Para maintindihan po natin, naalala niyo po nung binigay ng Diyos kay Moses yung commandments, commandment number 4 is, sabi doon, na huwag niyong kalilimutan yung tinatawag na Sabbath day o Sabbath rest. Okay? Now, sa Exodus chapter 20 verse 8 po 'yon. Okay? Naintindihan po natin na nagbigay ang Diyos ng commandments para ang tao ay makapagpahinga. Okay? And we believe, tayo po nananampalataya at naniniwala po tayo yung seventh day o Sabbath rest is Sabado. Sabado talaga yan. Sa mga kaibigan natin sa Badista, so agree tayo dyan. No. Pero kung makita po natin, hindi naman yun yung point ng ating Panginoon about sa Sabbath rest day. Ayan. Okay?
Hindi tinutukoy yung tinatawag na literal na araw. Although that is Sabado. Sabado yun. Sabat, ano? Sabbath day is Saturday, but Sabbath rest is one of the 7 days. No, it's not a particular day. Hindi yun talagang sinasabing pag Sabado lang. But ang idea is kung paano binibigyan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, parang ganito Alam niyo po, sa early church, sineselebrate nila yung tinatawag na rest day nila pag Sunday. Kasi yung Sabado, yun yung tinatawag po nila na, siyempre, pagsamba nila, no? Now, Sunday is their rest day. They celebrate the first day of the week, katulad ng pag-celebrate ng resurrection ng ating Panginoon. Because Christ resurrected Sunday. Tama po? So, they celebrated the rest of the feast day, the celebration day, on Sunday. So, tumama na po tayo ngayon. Kaya pag Sunday, ito yung celebration day natin. So, Sabbath day, sige, kuhanin nila yon. Pero tayo, we celebrate Jesus Christ, we celebrate and worship the Lord by Sunday. But again, mga kapatid, hindi naman talaga tumutukoy yan sa tinatawag na araw. Now, God's Sabbath rest is a type of present rest salvation following the finished work of Christ, no? Do sa krus ng Kalbaryo, no? So, kaya nga tinyo, sabi po ng Mark 27, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. So, in other words, para sa kabutihan natin ginawa yung Sabat o yung rest day, hindi para maging pasanin natin ang Sabat. Madalas kasi sa mga ibang paniniwala, Sabado lang. Walang hindi aaten ng Sabado lang. Di ba? May mga religion ganyan. Pag sumuway ka, hindi ka kanila kasama. Now, ginawa po ang Sabat para sa ang tao maging tinatawag po na para sa kanya kabutihan. Hindi ginawa ang Sabat para maging burden o pasanin natin, mga kapatid. So in other words, ang Diyos naglalaan ng panahon para sa atin, especially tayo na nahihirapan, na tayo ay mamahinga. Minsan, kailangan din natin mag-rest. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-rest day ka naman. Yan. Alright. So, yun po. No? At sabi pa dyan, yung mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi makapasok sa lupain, sa kapahingahan. Hindi dahil hindi sila sumampalataya. Ayan. Diba? Because of their disobedience. At kaya muli nagtakda ang Diyos sa isa pang araw na tinawag na ngayon. Now, sabi ng Ginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, ayan, God spoke through David and was said before, again, kinote na naman Psalms 95, no? Kung kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papatigasin ang inyong mga puso. Again, pinaulit-ulit ng Hebrew about this statement sa Psalms 95 kasi ito, naniniwala ko ito, na ito'y paalala at importante sa mga makikinig, lalo higit sa loob ng iglesia. Because sa loob naman talaga ng church, sa panahon nila, meron naman talagang hindi tunay na mananampalataya. Kasama lang doon sa loob ng mga mananampalataya. At tayo po bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bilang tayo andito, natitiyak ba natin na tayo talaga mayroong tinatawag na genuine faith? Amen? Dapat. No. Kaya nga, yun ang dapat matiyak natin. Genuine faith means you have this noticia, meron kang census, at meron kang fiducia. Sinusunod mo ang utos at ang salita ng ating Panginoon. At sabi pa dito, for if Joshua had given them rest, God would not have been spoken later about another day. Sabi, kahit nga si Joshua, kung mga tao na bigyan niya ng kapahingahan, no, hindi na sana binigyan ng Diyos ang iba pang kapahingahan. Pero tingnan po natin, itong si Joshua, siya po yung successor ni Moses. Siya yung isa po sa kinain ng balyena. Yan. Baka andiyan ba kayo? Okay. Hello? Okay.
Okay. So, mali. Si David pala yon. Okay. So, Joshua led the nation of Israel into the land of their promised rest. Ibig sabihin, si Joshua po ang nagpatuloy at nakarating doon sa promised land o tinatawag na lesser rest. Ayan. So, sa promised land na yan. Okay. Gayunpaman, yun ay tinatawag na earthly rest lamang. Yes, nakarating, no? Pero isang anino na larawan lamang na mas dakilang greatest o itinatawag na greater rest na inihanda ng Diyos para sa kanya mga anak. Tingnan niyo po lahat ng pangyayari sa Old Testament is a foreshadow of Christ. What Christ has to done, parang yung plano at gagawin ng Panginoon sa mga susunod o sa future. Okay? Now, halimbawa po, si Moses, it represents the law. Si Moses po, siya ang binigyan ng Diyos, siya yung sumulat ng 5 libro. Yung Pentateuch na tinatawag, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tama po? Siya po ang sumulat yan. And, inspired by God, siyempre. No. Now, yung Joshua, alam po yung Joshua means Yeshua. Yan. Yeshua. At yung Yeshua is given the name also to Jesus. Jesus. Siya po ang pangalan din po nun ay Jesus. So Joshua in the Old Testament is a foreshadowing of Christ. Sipin niyo po, si Joshua ang nagdala sa mga Israel doon sa tinatawag na Promised Land. No. Naisip niyo po? And then, here's Jesus. Joshua led the people to the Promised Land or the lesser rest, and Jesus now here is dadali niya ang mga tao doon sa tinatawag na greater rest. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun ang trabaho, yun ang ministry ng ating Panginoon. Ipinakita ng Diyos na ang law, yung tinatawag na mga batas na yan ay hindi magdadala sa atin sa kaligtasan katulad ng picture ni Moses na hindi makakapasok sa kapahingahan. Pero Moses is good again. Moses is better. In fact, nasa heaven siya. Tama po? Okay? Nasa piling siya ng ating Panginoon. Nasa kaharian siya ng Diyos. But si Joshua ay isang larawan ng ating Panginoong Kristo that who takes the people into the promised land to the lesser rest where they ultimately experience yung pangako ng ating Panginoon because of the grace of God, hindi dahil sa Kanya, kaya siya nakarating doon, dahil sa biyaya ng Panginoon, and in other words, hindi sapat yung Canaan rest para kay Joshua to lead the people. But, kaya nga, ito yung ginamit ng Hebrew, ng mga kapatid, para ipakita yung larawan ng mukha ng kapahingahang inaalok ng ating Panginoong Yesus. At ang lahat ng rest na binabanggit po dito, na kanina natin pa pinag-uusapan, na tumutukoy lamang yan sa tinatawag na lesser rest. Sabihin nga po natin, lesser rest. Kanina pa ako nabubulol, lesser rest. Now, yung lesser rest na yan is the promised land is lesser rest. The Canaan is lesser rest. The Sabbath rest is lesser rest. Okay? But the greater rest is in Christ. Nasa Kanya, kay Kristo. Knowing Him as a Lord and Savior because Jesus is the fulfillment of this kind of rest. Amen? Siya yung kaganapan ng tunay na kapahingahan. At ang sabi niya pa nga, kung lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan tayo ng kapahingahan. Gets niyo mga kapatid? So when Joshua led the people to the promised land, and then here's Jesus, He's leading those people na mananampalataya sa Kanya doon sa tinatawag na eternal greater rest. And that is sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, kung paanong nagpahinga
ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa taong sumasampalataya sa Diyos. For anyone who entered God's rest, also rest from His own work, just as God did from His. Yun, ganda no ho? Na kung sino man ang taong nakasumpong sa kapahingahan ng Diyos, ay makakasumpong doon sa kapahingahang naranasan din ng ating Panginoon. Ang tanong, na-surrender mo na ba kay Jesus ang buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen? Kaya nga, huwag babaliwalain itong mabuting balita. This is God's provision. Dahil kung ito ay hindi pakikinggan, mga kapatid, restless ang isang tao. Okay? Maaaring maranasan natin sa ngayon yung tinatawag na earthly rest or lesser rest, but God promised this greater rest, no, ultimately through Jesus Christ. And God has a provision, and that is faith in Jesus. Kaya nga maliwanag sabi ng Romans, ngunit ang hindi nananalig sa sarili mga gawa, kundi sa sumasampalataya sa Diyos, na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So again, faith saves people. Okay? Pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And isa pa, let us therefore, kaya nga pagsikapan natin, no, sabi diyan, ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng hindi sumasampalataya. Now, hindi po ibig sabihin na mag-e-effort o pagsikapan ang kapahingahan ay tinatrabaho natin ang kaligtasan. Ito ay another sa mga Kristiyano, naligtas na. Again, naligtas na. Meron na kaligtasan, meron tinatawag na greater rest. Now, sinasabi ito para i-remind, para paalalahanan tayo palagi na pagsikapan yung tinatawag na nakapahingahan ito. Okay? So, make every effort. Ibig sabihin yan, let us give diligence to enter the rest. Okay? Pagsikapan natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Upang tayo ay maging matured. In other words, para tayo ay maging malago, matatag sa pananampalataya. Amen po? And finally, the proof of God's rest. Now, meron siyang promise, ang Panginoon sa kapahingahan, may provision for God's rest, and finally, the proof of God's rest. Now, ano ba yung evidence? O ano yung tinatawag na susi? O ano ba yung tinatawag na secret for entering into the rest? Siyempre, no, yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen? At ito pa, no? Okay? Para lalo higit tayong magkaroon ng tinatawag na genuine heart o yung tinatawag na ating pagsunod, yung obedience natin. And the Word of God is telling us kung paano tayo maging matured. And sabi dito, for the Word of God is living and active, sharpened in any double-edged sword. It penetrates even to dividing, ayan, grabe, no? Soul and spirit, joints and marrow, and judges the thoughts and attitudes of the heart. Now, that's the secret of this eternal rest o yung greater rest. No, the Word of God. Ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ang nag-i-expose, no, sa ating pong buhay, sa ating pong kaisipan, sa ating puso, no. At siya ang nag-i-expose sa lahat-lahat sa atin. Okay? And Hebrew 12 verse 12 ay siyang sumasagot sa mga spiritual condition natin. Hindi lang yan basta ibinigay ang salita ng Panginoon, but also inspired by God na nagkakaroon ng tinatawag na halaga at ng effectiveness na yan sa buhay natin. At inaalaw natin ang salita ng Diyos, no, para tayo ay ituwid, iayos, i-judge, okay? Expose yung mga maling gawa natin. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay salamin natin. And sabi ng Psalms, ang salita ay parang ilawan yan sa ating nilalakaran, mga kapatid. At bakit tayo may ganitong corporate worship? Bakit tayo may worship? Because of the Word of God, na ito yung ating sinasampalataya at ating po pinamumuhay. And the Bible compared the Word of God is double-edged sword.
magkabilay talim. No? So, ito po ay isang napakagandang illustration dahil kapag tayo nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, hinahayaan natin ang salita ng Panginoon na bumibiyak sa ating puso, tumatagos sa ating mga buto. Pinepenetrates niya upang tunay na maabot niya ang isang napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya. No? At para maipakita ng Diyos sa atin that His Word is truly a divine message of God. Amen po? So, minsan tayo kinoconvict, minsan nangungusap sa atin ng Panginoon sa mga bagay na dapat tanggalin, putulin, i-deal, especially yung kasalanan pa sa buhay natin. So, yun po yun. So, ang Israel, nagrebelde sila dahil hindi nila pinakinggan ang salita. Yung good news, eto po yun. Hindi nila pinakinggan, ni-reject nila. Ang sabi, huwag matigas ang iyong puso. Pero sila ay nagmatigas, sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagyayabang sa sarili nila. Kaya nga bilang mananampalataya, marami ang nabibigong makinig at sumunod sa salita ng Diyos, sa ibang mga tao, mga kapatid. Okay? Kaya naman, pinagkakaitan nila ang kanilang sarili ng mga pagpapalang nais ng Diyos na maranasan. Today, sabi ng Panginoon, if we hear His voice, the good news, huwag matigas ang ating puso. So umagang ito, maaring ang buhay mo ay hindi mo pa talaga sinurrender sa ating Panginoon. And this is the day na binigay ng Panginoon at pinapaabot niya yung mensaheng ito sa atin. At tayo sa ating bilang mga nananampalataya, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kaalaman, bagkos binabago nito ang ating buhay at inahanda tayo na makapasok sa tunay na kapahingahan ng Diyos. Amen? So, sabi pa diyan, walang nilalang na hindi lingid sa ating Panginoon. Ang bawat isa ay ilalantad ng Diyos sa kanyang mga mata at magbibigay tayo ng pagsusulit sa ating Panginoon. Sa huling mga araw at pagharap natin sa Panginoon, haharap tayo sa Panginoon, ilalantad niya ang lahat-lahat sa ating buhay. Kaya ang kanyang mga salita ngayon ang siyang dapat na lagi nating taglayin. Ibig sabihin, dapat natin laging ipamuhay ang salita. Parang gawin nating tabak na siyang maglilinis, magpuputol, mag-aalis sa mga impurities, especially ang ating mga kasalanan. At pagkatapos noon, kung tayo haharap sa ating Panginoon, harap tayo sa Diyos. Magkakaroon ngayon tayo ng tinatawag na crown of glory. Amen? Yung corona ng pagtatagumpay. And that is the secret of God. He sees and He knows everything sa ating mga buhay. Kaya nga tayo lahat ay walang exemption, lahat tayo haharap sa Panginoon. Mga kapatid. Amen? So mahalaga ito. So, the promise of God, as I end, the promise of God's rest, that is found in trusting Jesus. Ang kanyang kapahingan ay hindi simpleng kawalan ng problema, kundi ang pagtitiwala na tayo ay ligtas at secure sa pamagitan ng kanyang pangako kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Hindi como meron ka mga pagsubok, may mga suffering, may mga problema ka, wala ka doon sa greater rest na binibigay ng Panginoon. Although yung future rest natin, pero meron tayong rest because meron kang pananampalataya kay Jesus. Amen po? Amen? So, yon. And the provisions of God's rest is still available. Panawagan sa atin. Ito yung provision ng ating Panginoon. Sa pamagitan ni Kristo, ang kapahingahang ito ay nananatiling bukas at available kahit kanino hanggang ngayon. Kaya huwag mo isipin, laki ng kasalanan ko, nahiya ako sa Diyos, ayoko pumasok sa church, ayokong makipag-usap sa ganito. Lalo kang mabubulok, lalo kang mawawala. All you have to do is come to the Lord kasi may invitation ng Panginoon, come to me.
lumapit kayo sa akin. Because available yung inaalok ng ating Panginoon. And last, the proof of God's rest is revealed by His Word. Amen? Patuloy natin pakinggan, pag-aralan. At hindi lang yon, isabuhay ang salita ng Diyos, nilalantad ng salita ng Diyos kung tunay at matatag ang ating pananampalataya. Amen? So, yung invitation ng ating Panginoong Hesus, huwag nating babaliwalain. And if God declare that yung mga unang tinawag ng Panginoon, yung mga ka-Israel, maraming mga disobedience, maraming mga katitigas ang ulo, maraming pasaway. Sabi ng Bible, huwag na nating hayaang maulit. Huwag magmatigas ang iyong puso. Huwag kang pusong bato. Lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ang kapahingahan ay tunay na kay Jesus. Come to me, all you have heavily laden, and Jesus Christ, our Lord, will give us this complete rest. Amen? Kasi kung hindi magmamatigas ka, di ba? Baka gawin ng Diyos, you may rest in peace. Aray mo. Minsan sabi, Lord, ang tigas mo sige, uwi ka na lang dito. Pero kung ibibigay natin sa Panginoon ang tunay na kapahingahan, because dahil si Jesus ang higit na dakila, makakapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na nagpapatuloy, period yan dyan, sa pagsunod at nagpapasakop sa kanyang makapangyarihang salita. Amen po? And Jesus is greater. Enter His rest. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Tayo po ito may lahat. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you po sa iyong mga pangako na kami ay makakasumpong lamang ng complete rest through Jesus Christ. Kung isosurrender namin ang aming mga puso, ang aming mabuhay sa iyo. And Lord, kami na iyong mga anak, dahil meron kaming kapahingahang ibinigay mo sa amin, nakahatiyak po kami na ito'y panghahawakan po namin because this is your promise. This is your promise to us na kami ay iingatan mo, pangangalagaan mo, Panginoon. Ipipreserve mo yung aming puso, yung aming buhay, even, Lord, yung aming kaluluwa, sapagkat kami ay sa iyo, Panginoon. Kapahingahang nagmumula kay Jesus. Ito yung kapahingahang nagdulot ng pag-asa sa amin. Maraming salamat po.